magandang investment, magandang move para sa inyong future. Kaya doon po sa mga nagnanais po mag-avail dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan, PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page, and then sasamahan ko po kayo mag-site view kung gusto niyo pong pumasyal dito. Ayan, hulugang lupa mga kabokals, mag-invest na po kayo. Ito po ay legit. Nag-check na po si Sir. Siya po, Sir, di ba nag-check ka na sa ano, Sir? Nag-check ka na sa, ano ba to? Safe. Ano ba? Safe to, sir. Saan ka ba nag-check? Yung sa katitulo? Sa register of deeds. Register of Deeds. So nag-due diligence na siya. At siya po mismo ay makapagpapatunay na legit po itong ating pinasok na transaksyon dito po sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Nag-check din po siya sa City Hall, no? Yung kung saan yung naka-notarize yung commission yung attorney na nag-notarize. Ayan, so yung notarize kasi 'di ba yung ating mga contract ay notarize po. Nag-due diligence din po siya, chinek niya po yung notarized office, legit din daw po. So yan. Hello mga kabokal, so dito na naman tayo at nandito si Sir Jofel. Ayan at magbabako dapat kami ngayon, kaya lang dinaanan namin yung kawayanan. Wala si doon, si Alfred. Si Kuya Greg naman kasi may gawa ngayon. So hindi ko alam kung ano nangyari. Usapan namin kasi ngayon, puputol sila. Kaya lang walang tao ron. Pero maya try ko ulit tignan. Hindi ba nagpunta sila dito? Wala po. May kasama yung asawa niya, buntis. Kaya nga nagpa-check up yata si Kuya Greg. So yun. Kasi inaasahan ni Sir Jofel makaputol ng kawayan. Nagdala pa ang lagari. may lagari ka pa no? Kasi magbabako din siya sa lote niya. Meron siyang lote dito. Sa may baba natin. Mamaya tignan na lang natin mamaya. May dala ka man ano. Paano itatanim mo ngayon yun? Bagay, ano naman, tago na may lote mo, no? Opo. Nakatapat pa siya sa daanan, hindi naman, no? Hindi naman. Ayan. Kasi Ano yung babakuran mo, baka nakawin. meron din tayong isang Tatapon yan, tatrik ko. Oo, mamayang hapon. oh, ano yung Madre de Agua, saka Mulberry. Mulberry. Ito, gulay. Ito gulay, oh. Anong gulay yan? Upo. May Upo. Saka Upo, kangkong, mustasa. mustasa. Ayan, thank you. Nahingi mo to sa City Hall? Yes, City Hall. Ito yung mustasa. Apo. May mustasa na tayo mga kabokals. Ito ano to? Kangkong. Kangkong. Ito okra. Okra. Saka upo mga kabokals. So tatanim namin to sa mga palipaligid. Etong upo po pwedeng gawa ng balag dun sa Nagpaalam na ako kay Ate Ninfa. Pwede naman daw tayo maglagay ng balag doon. Tapos ito okra sa mga gilid-gilid. Doon na lang yan. Ha? Doon na lang. Kaya nga. Hindi, unahin natin yung kalamansi niya. Kailangan maitanim natin kalamansi. Sa ito, Kalamansi ba? kangkong. Ha? Bibili pa. Ayan. So yan, mamaya mga kabukas, check natin kung ano nangyari sa kawayan. So yan, chillax muna si Sir Jofel dito. Mamaya na siya magtatanim. May dala siyang mulberry saka rooted na Madre de Agua. Buti ka pa may rooted ka. Saan mo nakuha yung rooted mo? Doon yan siya. Tanim ko. Tanim mo? Kaya mga kabukas, so manananggalian na kami. At mamaya magtatanim kami ng may mga dala si Sir na rooted na mulberry saka Madre de Agua. Ano mo to? Ano ba ulam namin? Yung isang ampalaya mga kabukas, oh. Sarap to. Tapos meron kami century tuna. Si Sir Jofel, cowboy naman yan. Cowboy ka ba, Sir? Ito, cowgirl. Ano mo, naya mo? Ayaw niya mo kumain. Diet daw siya, mga kabukals. Sarap kasi ulan niya, kuya. Ay balong-balong. Kumain na pala kanina ng Ayan. Ako dito. Ay. Kain din ako dito. Ito na kayo, sir. Para may plato ka, sir. May May dala ka? Cowboy nga si sir. May baon.
Yan ang Boy Scout. Nagano ko. May bauna, no? Ba naman pala si sir. Buti na nga po. Kaso lang, Ah, Eh, hindi na ako nakapag-prepare din kanina. ito, ulam mo. ito sir. Natin, no? Century tuna. Yan, kaya tayo mga kabokals. Hindi na ako nakapagpapagupit. Ang pangit pala ng buko. Sobrang busy. Wag mo na pigilan yan, Emon. Kumain ka na. Pinipigilan mo pa yung sarili mo eh. Tayo eh. Nakita ko lang kumain talaga si Dami na inokbang. Kaya Brando? Brando kaya po hinok. Oh, yan. Ayun, nabait si Brando. Pumunta si Kuya Erwin. Pag wala si Kuya Erwin, ako. Sa ano kasi tayo mo, mamaya. Mamaya ka naka-video eh. Samantalayin ko na yan. Dalawin ko na. Paano mamaya hindi na ako hingi? Yung ka nga. Walas na kaya mo. Eh, hindi siya katanggi. Nakabitsi eh. May ebidensya. Baka sabi niya, masama ugali ko eh. Akala mo pero yung technique ko sa technique ko, no? Sabi mo masama ugali ko eh. Manda ka sa akin mamaya. Ito sir, tuna. Dadali kita, Brando. Ito. Favorite ko to eh. Palaya. Yung kausap natin, ano kayo nangyari doon? Yan, kasi mga kabokals, yung kausap namin, Kaya, yan naman, yun sa kanya. Diba, Maro? Yung si Alfred, yung puputol ng kawayan, wala rong kanina eh. Subukan kong puntahan ulit maya-maya. Hindi ko lang po nang nangyari, si Kuya Greg naman, dinala yata sa clinic yung asawa niya kasi nga buntis. Kaya wala dyan. anong bahay niya? Hindi, yung si Alfred eh. Ganda raw yun. Hmm. May malagpas. Pero, tuna Naka-solar si Emo na charger. Saan ka na-connect Yun, Sa panel natin? panel lang. Ang galing niya nga. Makita ko Nagka-charge? Charger nun, maliit lang, pero ang galing niya experiment. Magaling bumunting-ting yung Simon. Pero hindi siya nag-aral ng electronic. Inventor na lang. Pag nakapag-ano pa siya. Pag-aral. Masyado. Sarap baso Okay. Soft drinks. Pag mga kay Sir, wala ang gawa ngayon, di ba? Yeah. Tulungan namin siya. Tulungan natin siya mamaya. Walang gawa tayo. Wala, kawain. Wala tayong kawain eh. Meron kawain dito. Kasi problema lang. Tataga na yan. Tumanan na agad talaga. Bilib ako sa motor mo, sir. Bilib ako sa motor. Diba? Tibay. Sabi nila, Rossi, sirain, di ba? Kahit ako niniwala. Pero yung dami na tanda. Yan ang halos naghakot dito eh. 125, no? Nakita mo yung kung napanood mo yung mga umpisa namin? Yan lang lahat ng pinagkargaan ko yan. Napababoy, pando. Yung materials, hindi mo pa inabot yun. Yung mga solid na na kawayan, yung unang pinakuha ko ron. Yung kinarga yun, napakabigat. Nandun pa sa DRT, no? Oo. Baguhan lang din ako dito. Kaya, sa Emon na nagpakilala sa akin. Ito magaan to. Maayos talaga. Kahit ano yung paggawa mo dyan. Dami na natutuwa rito eh. Bago lang ako. Trabaho talaga.
Kaya nga ano eh, kinukuha nga siya sa may tindahan. Ayaw ko bigay eh. Yung kuha. Yung ano, Gusto siyang kunin doon. Yung sa may tindahan sa may lawasan. Kinausap na ako noon. Sabi niya, kailangan daw niya ng mapagkakatiwalaan. Sa loob-loob ko eh, kailangan ko din po mapagkakatiwalaan. Kailangan ko din po yun. Pero hindi ko na sinabi yun. Tahimik lang ako. Matawa-tawa lang ako. Yun nga baka maraming malulungkot sa vlog mo. Oo. Hinahanap to eh. Pero wala po. Pero police ko. Ang palaya. Ito kasi ginagawa ko, bumibili na ako lutong ulam. Dadala ko na dito. Minsan pag may bumibili ako isda, dito na namin piniprito. Pag marami na kami manok, may mga papaya na kami, tanglad. Yun, madalas magtitinola rito. Ano yung mga manok dyan? May mga pangkatay na talaga. May gulay dito sa Ngayon, magulay. Kung nakapagtanim na kami mga gulay. Kapitbahay na natin si Hernan niya. Yan lang yun. Kasi minsan lang yan pupunta si Sir dito. May trabaho. Nakapokus na sa trabaho. Gusto ko mag-full time. Nagset ko lang mag-full time. Farming din ba gusto mo talaga? Oo, nanonood ka sa akin. Stress reliever ko yung ano eh. Oo. Ako nga, di ba? Nag-resign ako sa trabaho. Pinagpalit ko to. Diba? Hmm? Kitek. Oo. Sa may Robinson sa Malicious. Hindi ko kaya hanggang training lang ako ng US account. Hindi ko kaya isang linggo. Maano kasi, noong una nga, ano ba yung pinaka-unang ko, yung bago sa call center ako. Ano kasi yan, ang story niyan, nag-apply ako sa TESDA sa may Quezon City Hall. Nag-exam ako doon para sa call center training. Nakapasa ako, di training ako sa buwan. Tapos apply ako. Bago ako natanggap, siguro mga lagpas 12 company yung in-applyan ko. Puro ligwak eh. Natanggap ako sa teleperformance. Yun. Yung unang call center ko. Tapos natatandaan ko yung unang call ko, di ba, wala pa experience. Kami, sa floor na kami, focus na kami. Unang call, galit na galit yung customer, pinagmumura ako. Ayoko na bumalik eh, gusto ko na mag-out. Gusto ko na umuwi eh. Na culture shock ako eh. Pero pagkatapos nasanay-sanay na rin ako. When training na, hindi ko na. After 1 week, Hindi mo na kaya? mamatay ako na. Kasi ang kalaban mo dyan, yung stress. Puyat. Psychological, torture. Parang gano'n. Hindi ako makatulog sir sa bahay. Kasi hindi. Pag-araw. Mahirap matulog pag-araw. Hindi naman good sa aircon kasi. Sabi ko hindi ako dito. Pang ibang field ka talaga. Kasi sa call center kasi kailangan din, malakas ang loob mo ba? Lalo na pagka nasa ka, customer service ka, makaka-experience kasi talaga ng mga madalas, irate na customer. Tapos may Spanish speaking pa. Mga language barrier. Yun ang malaki sweldo. Mga Spanish speaking sa mga Mandarin. Nasa 80 yun. Parang Kasi inaral nila yun eh. May bank sa M. pag-graduate ko niyan, yun mga 6 months ako bago nagkaroon ng trabaho. 6 months. Puro mga call center. Ano bang tinapos mo? IT. IT. BSIT. Oh. Pang call center ka nga talaga. Hindi naman ako kasi masyadong nag-ano ng IT. Hindi masyado. Kasi nung nag-BPO ako, local tsaka Australian. Kaso,
Kasi hindi ko nga inano yung sa, ano, sa US. Yung US account na telco. Mahirap kasi. Hirap. Yes, mahirap pala. Yung anak ko, graduate ng HRM. Nag-resto siya mga 2 years. Tapos ngayon, call center siya. Ano na siya, going 4 years na siya call center. Malaking sahod. Kaso Ah. lang, 30% sa graveyard. At ano yung, wala kasing tulog sa ano. Iba talaga tulog. Doon ako Doon ako nagkasakit ng high blood, sa puso. Nung kasi ko eh. Kung susumahin mo, ang call center ko 18 years eh. 18 years ako sa call center. Pag tinotal mo yun ha. Pero yung pinakamatagal ko, E-Tech. Ako doon, 13 years ako doon. Yun yung pinakamatagal. Dire-diretso yun. Mga previous kasi, alam mo na, bago. Ligwak-ligwak. Kaya nagpalipat-lipat ako. Sa titik ako nagtagal talaga, 13 years. Dire-diretso yun. Kaya nung pumapasok, sabi ko siya, Sir Erwin, nung 2020, ano ba, di ba nag-vlog ka na? Oo. Alala ko yun, yun. 2019 ako nag-start eh. 2020 ako nag-focus dun sa panonood sa vlog ko eh. Stress reliever ko sa DSWD, puro lalo ng pandemic. Daming trabaho. Pandemic ako nag-start eh. Sabi ko yung Sir Erwin, pumapasok pa sa sa preview sa TikTok. Tapos pagka umaga, sa park, Ang routine ko noon, kasi yung farm ko noon, ganito nga, sarado na yun eh. Ganito. Magpapakain muna ako sa umaga. Papadla ko yung alagaan ko, papadla ko, papasok ako. Pag uwi ko galing trabaho, gabi na yun. Mga 6, 7, magpapakain pa ako. Ganyan yung routine ko noon. Tapos paulit-ulit na yun, paulit-ulit. Talaga lang, kasi kung gusto mo talagang gawin yung isang bagay, kahit mahirap na hirap ka na, sisigihan mo pa rin. Hindi ka susuko. Ang hirap parang Kaya nung na-ESF ka dun sir, sabi ko, laking pera na. Oo, malaki yun. Nasa Laki yun. doggy-doggy. Kumain niya si Chloe. Kain Para mamayang gabi. O, tabi mo na lang yan para mamaya. At ito, para mamaya nyo. Papanoorin na din ng mga kapatid. Pati ng nanay. Kaya batiin mo. Ano pangalan? Ano pangalan nila? Felicidad Trasmil, yan. Si Mama. Kaya, shout out po. Felicidad Trasmil. Si mama mo? Apo. Saka, Ay, yung mga kapatid ko. sino ang pangalan? Yan, si John, si Jetro, si Uyo, si Buninay. Ay, sa mga pangalan. Ay, mga lalaki na yung mga kapatid. Ano kami sir dito? Ito? Dami niya. Ako panganay. Yung sumunod sa amin na isipin. Yung pangatlo, ayan, lalaki din, graduate na. Dalawa yung babae namin. Dalawa babae sa'yo. 5 kami lalaki. Yung pang-apat, yan, nagtatrabaho din. Oo. Graduate na din. Tapos pang-5 namin, may Down syndrome. Babae. May, sa puso, May, may congenital. oo, heart disease. Pero ngayon, okay naman na siya. Dati, in-oxygen namin, ngayon okay na. Okay na siya. Tapos yung pang-anim namin, yung estudyante sa RTU, electrical engineering, 4th year. Oo. Yung bunso namin babae din, 2nd year, accountancy naman. Dalawa pa yung nag-aaral. Dami niyo, 7, no? Ako wala ako kapatid eh. Nag-isa ka lang niya? Isa lang ako. Kaya sanay ako mag-isa. Yes, tayo. Dapat daw po babae. Isa lang ako. Laging bakla pa. Lagi babae. Kapatid ko, puro babae. Tapos nag-aabol lalaki ng tatay. Naging bakla pa. Naging bakla pa. Ako na yun. Kalahati pa, no? Isang lalaki na nga lang, kalahati pa. Naging bakla. Huwag yung painitan para di mapanis, ha? Bangin niya mamaya na Ayan. Yari kay Emon yan. Busog pa lang eh. Busog si Emon mga kabukas eh, kaya hindi kumain. Pero mamaya pag naggutom yan, mukbang. mukbang yan. Ito, kainin niyo pa ba ito? Kay Zoe po. Chloe na lang ako.
Zoe pala siya, sir. Chloe. Chloe. Oh, Zoe tawag. So, Pero Chloe. Chloe talaga yan. sabi ko Chloe. Gandang pangalan. Sanay na rin siya, oh. Ayan mga kabokals, todas. Hindi talaga sila tumaga. Ayan o. Yan pa rin kasi yung iniwan namin nakaraan. Hindi tumaga. Hindi ko alam kung anong nangyari. Wala pa si Kuya Greg dyan. Pero ito nabinbin na naman yung ano, yung pagkuha ng kawayan mga kabokals. Talagang nagkakaroon ako ng problema sa kawayan. Mamaya kausapin ko na lang si Kuya Greg. Tingnan ko kung anong nangyari. Ito rin kasi yung isang pinunta dito ni ano, ni Sir Jopel yung pagkuha nga ng kawayan. Ayan. Tignan ko na lang kung ano nangyari, mamaya kausapin natin. Todas. Ayan. Ito, ano, itatanim, ano, i-rekta lang sa lupa ito. May rooted pa dito eh. Dami pala. Ito kasi ano sa ano. Huh? Pinagsik ko kasi talaga eh. Okay, okay na to. Papaparuted ko na to. Mamaya sir doon pag Oo. sinakta ko. Sige, doon na lang. Ayan mga kabokals, magtatanim na sila sir. Ito, binigyan tayo ng ano, isang bundle na ano, mulberry. Yan, pasasama ko na dito sa dalawa Kuya, para may... hindi daw po uwi si Emon. Oo, akala po uwi ka. Uwi ako? Uwi yan. Kasi ikaw bukas ka, di ba? Salitan kayo, huwag kayo magsasabay. Pambira kayong dalawa kayo. Ayan mga kabukals, nagpaalam sa akin kayo na uwi daw sila. Sabi ko, alam niyo naman kayo na lang inaasahan ko. Sasabay pa kayo. Tara na. Tara na mga ka-hunter. Kaya si Emon ngayon, uwi si Emon. Bukas si Brando. Ay, hindi po ako uwi. Akala uwi ka. Bagong tam na po. Ah. Sabi ko. Kaya dapat. Pamasko. Guys, pamasko. Ayan. Mangangalakal muna kami rito sa likod. Mm. Ako po pamaskuhan nyo, si Emon po, umuwi po dyan. Ako po, hindi po. Ayan, sara ko muna yung gate pala. Yun nga, sir. Ha? Nilagay ko yung lugari, pati yung... Ah, nandun? Eh, pangukay ako ng ano eh. May ay, lagari mo ba kailangan mo? Hindi pa tayo magpupuso. Oo, wala pa eh. Ayan. Ayan mga kabokals, punta tayo doon. Ating mga kambing. Ayan sir, kasi manwa. Sir, pending na naman yung ating pagpuposte. At hindi pumuto sila Kuya Greg ngayon. Kakusapin ko pa po kung ano nangyari. Yan, kasi itong mga boys and girl ko, wala rin trabaho. Kasi yung kambingan ko, naka-pending din ngayon. Kasi si Kuya Freddy ang mag-sasahig din eh. So hindi pa maituloy hanggat hindi nasasahigan. So ito. Ano sila, naka-food allowance lang sila ngayon sa akin. Walang trabaho. Ayan. So dito. Dyan pala yung lote mo. 200 square meter kay Sir Jopel. Ayan. Saan ang muhon mo? Ito. Tapos yung another 100. Ano ka ba, pahaba kang papunta ron? Ah, hindi ka pa talikod. Pahaba kang papunta ron. Ganto yata tayo sa'yo eh. Alin? Sa kanya. Ito yung muhon eh. Wala ba muhon doon? Wala. Meron sir. Tapos pinulusan nila. Hindi, di ba pinalocate mo na kay Sir Eman yan? Opo. Nung... Eh, kung ano yung nilocate niya, yun yung sa'yo. Hindi na makita. Ay, hindi mo napatandaan? Hindi, basta dito lang yan. Ito yung ano. Uy, Emon, dito yung tali. Ah? Ito. Di, wag yung Palukot na yung tali na yun. Dito nakatutok yung muhon. Ito yung muhon, no? Hindi pa, ano yung pa kwadrado. Pa ganun. Oh, wag yung baguhin yung tali. Kung ano yung tinalian nila nun, yan yun. Isang muhon. Ha? Ito yung muhon. Hindi, may muhon din daw doon eh. Wala. Dito rin yung isang tali na yung pag ano yun. Pag ano yung tali. Wag yung baguhin yung tali kasi nalocate yan eh. Sige, ilagay yung muhon dyan. Kung nandyan yung tali, Dito dyan. nakakunik yung ano, tali na to eh. Ha? Dito nakakunik. Diyan nakakunik. Dyan ba nakakonect? Oo. Ah, putol. Yung na dito, putol. Hindi, di putol. May kinakabitan. Wala. Pag ganun, dito yun sir, meron din dito. Hindi kaya itong ano, tulos na to, ito. Hindi, saan nakakabit itong taling hawak mo yan, Mon? Dito. Sige, yan. Hindi, dito. Hindi yan nakakabit dito. Pag ubag, hinangin lang, hinangin. Tulos. Baka. Ito yung tulos. May muhon dyan. Ito
daw may moon. Ayun. May muhon. Eh, hindi, sa pagkakarecall mo, yan yung, yan yung na ano. Dyan to. O, sige. Yan yun. Napuntahan dun. Tapos Wala. pag ganun, dyan sa may Kasi wala ako nung nilocate yan. Hindi ko. Baka magkaroon ka rin ng problema kasi pagka tumubo na yung pudo mo. katulad ng dahil. Kay ano, sa isa natin subscriber. Tatakot dito. Ayan, o, di ba? Kudrado. Ayan. Dapat. Ewan ko sa'yo. Asa sa'yo nga rabas? Tapos may muhon din dyan. Ayan. Pupuntahan kaya Ay, sir ng buhol mo. Ha? yung kambing na nakadali. Pagka ganyan masukal, hindi naman niya makikita basta-basta. Kung may mulching ano, Huwag mo natanggalin yung ano. Huwag niyo nalinisin, huwag niyo pakalinisin pala. Para malito yung kambing, hindi nila makain basta-basta. kung ano lang, Kasi pag open, makikita nila kaagad eh. yung ano lang, kahit mga ano lang. Yung mismong pagtataniman lang. Pero yung damo nandiyan pa rin oh. Tatandaan lang ni sir. Hmm. Ay na. Ayan, ito mga kabukals yung mga gilidan na yan. Yan may mga available pa po dyan ah. Yan sa 3 line na yan, sa 3 line. May available pa ba dyan. And then dito, parang PL. Lot 9 nya, block 9 yata. May PL, 3 lote available pa. And then dito, yung sa may baka na yan. Yan, pag ganun. May mga available po tayo dito ah. Doon po sa mga interesado, 2,300 per square meter, 5 years to pay, 40,000 po down payment, 6,000 po reservation fee. Bawas na po yun sa 40,000 pagka kayo po yung nagpa-reserve ng 6,000. Dalawang lote sa kanya eh. Pag ganyan, ang ano niya. Sa ating kasi pababa, sa kanya, papunta dyan ang haba. Andiyan yung mohon? Ayan. Maganda rin pala yung lote mo sir oh. Hindi masyadong ano, Hindi siya masyadong pababa. masyadong pababa. Ito, kalsada ba to? Yung katabi mo na yan? Hindi sir. May ano pa yun eh, may parang hanggang 21 pa. Meron na may-ari niyan. Hindi ko lang alam. Check ko nga. Ito yung dating okrahan ni Kuya Greg. Yan, ito yung magagandang okra dati. Yung sa mga nakapanood ng vlog ko dati. Ayun tayo mga kabokals oh. Nangingibabaw. Nangingibabaw yung ating area. Yan. Malaki rin talaga yung 200 square meter oh. Ito yung ibang tali. Yan, ito kalugtong yan. Dito ang muhon niya siguro. Ayun. Dito nga. Walang muhon ah. Yung muhon niya. Yan. Nandito lang yung muhon yan. 200 square meter sa kanya eh. Yan mga kabokals. Konti na lang din kasi yung natitirang ano eh, yung talagang sa open pa. Halos puro gilid-gilid na lang yung mga natitira. Yan nga dyan sa gilid-gilid na yan, meron pa dyan, marami pa. Ayun yung palayan. Ayun yung commercial lot, yung doon. So yun, yung kalsada na yun, ayan. Meron yung mga kabukas 8 hectares 8 hectares halos mapuno halos mapuno na oh. Kung kailan lang natin ilinag to, wala pa isang taon yata itong linag ko ngayon halos mapuno na mga kabukas. Pero that's a good thing kasi ibig sabihin yung nakasaad sa kontrata na road, linya ng tubig, kuryente,
is mapapaaga pagka ganun pong mabilis mapuno. Kasi yung monthly, yung gagastusin po sa pag-develop ng road saka ng linya ng kuryente, ng tubig, dun din po kukunin sa mga monthly amortization eh. Kaya mas marami pong nag-avail, mas maganda kasi mas mapapaaga po yung pag-develop ng area. Ayan. So tinitignan ko to, siguro mga 3 to 5 years. Marami na rin pong nakatira dito. And by that time siguro is nakabilo-bilo na tayo ng maganda-ganda. And hopefully is makakuha tayo ng talagang farm lot talaga. Ito magiging siguro backyard farm pa rin siya, pero ang concentration po ng business natin siguro hindi na dyan by 5 years from now. Siyempre doon na tayo sa mas malaking lote or mas malaking lupa na makukuha natin. Sipag lang, talagang wag talaga tayo susuko sa mga pinapangarap natin. Nakakapagod, yes, pero kailangan tuloy-tuloy lang. Mag-umpisa sa maliit. Ito nga, nag-umpisa tayo dito sa Hulugan Lupa, dito sa San Rafael, Bulacan. Hulugan Lupa. Dahil wala naman akong pambili ng cash. May sa katuparan ko lang yung aking mga pangarap na magnegosyo ng hayupan. Ayan. And eventually sa pagsisikap natin, makabibili tayo ng siguro kalahating hektarya. Malaki na yun para sa akin. Talagang sa katuparan ko yung aking pangarap na talagang farm lot. Kung meron akong mga kalahating hektarya, mga ganyan, or 3,000 square meter, 5,000 square meter, kalahating hektarya pala, 5,000 square meter. Pero mga ganun lang mga kabukals. Hindi tayo naghahangad ng hektarya talaga. Ako kalahating hektarya lang maximum, maximum. Okay na ako doon. Pwede na. Pwede ko nang magawa yung aking mga pinapangarap na fish pond, free range chicken, native pigs, cattle, yan, mga baka, isa rin sa mga gusto kong gawin yan. Goat racing, yan, mga kambing natin, diba? Kalahati hektarya lang maximum, okay na ako dun, pwede na. So sa ngayon 400 square meter lang meron tayo, pero pagsisikapan natin may sakatuparan yung ating mga plano. And ito hindi naman po masasayang yan mga kabokals. So yan yung 400 square meter na yan, syempre may pamamana natin sa mga anak natin yan, diba? Kasi titulado. Ay sir, ito susi. Ito nga, itong halimbawa ko si Sir Jofel, mga kabokals. Sir, ilang taon ka na? 34 years old mga kabokals. Binata pa. Pero ito, nag-i-invest na siya ng 200 square meter dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Hulugan na lupa, pero balang araw ay mapapasakan niya. 34 years old. 6 years to pay ka pa na sir, no? 5 inabot kasi hindi niya na inabot yung 6 years to pay. So 5 years to pay. So 5 years from now, 34 siya ngayon. By the time na mag 39 siya, may sarili na siyang lupa mga kabokal. So, diba? 200 square meters sa kanya na. Diba? So si sir kasi nahihilig din sa sa paghahayupan, pagtatanim ng puno. Ayan, katulad nga nito, magtatanim na siya ng Mother de Agua at Mulberry. Ayan. May saging. Ano yung saging sir, dala mo? Yan sir yung may hiningian ako dun sa malapit dun sa amin. Pinalitan ako ng mulberry. Ano saging yan? Cardava. Yung Cardava? malalaking variety daw sa Mindanao. Oo, masarap yan. Kaso lang sir, humingi ako ng 2 maliit na saha. Ang ginawa ko yung mga may vlogger din dun kasi sa Mindanao na yung ga-agri. Na ko sa kanya, hinati-hati ko yung tissue culture. Siguro nagawa ko na cube, siguro lang 40 kasi dalawang sa. Naka-tissue culture yan sa inyo. Yan lang yung tumubo. Yan lang yung tumubo. Nabulok sir kasi kusot lang yung inanuhan. At least nakabuo, nakaano ka ng isa. Dadami yan. Medyo wag mo masyado idikit sa bakod mo kasi yan, lumalakad yan. Oo nga, kahit mga 1 meter sir. Mga ganun. Ayan mga kabokal. So Cardava. Oo. Ayos yun. Yung sa isa Cavendish yun,
Ano? Yung green siya. Oo, yung green. Yung Cavendish. Cavendish ba tawag doon? Tukod lupa tawag nila eh. Siguro sa Pero yun yung masarap na saging na ano, yung mabango. hindi siya nagdidilaw. Oo. Mabango siya. Bilog na siya. Oo. Mahaba din parang lakatan. Paborito ko yun eh, saging na yun eh. Oo, ko din. Ganda. Sa isang piraso lang, solve ka na eh. Maano siya? Laki eh. Like aroma yung ano. Oo, aroma. Kaso lang, parang Ayan. ano lang ata, bibihira. Oo, bibihira lang yung saging na yun. Sa palengke, hindi ka basta-basta makakita nun eh. Oo. Sa Blooming Street dati, mura lang. Oo, 20 pesos. oo, mura lang yan. Kasi mabilis mahinog yun. Mabilis siya mahinog. Ayan o. Madali lang pala damuhan itong lugar mo. Eh kung may bakod ka na eh, talagang ano, maganda. Medyo ano siya, sir. Ay, sabihan kita pagka ano, pupunta ako ng Nueva Ecija. Ayun, sir. Bibili ako ng mga grafted na fruit bearing. Yung ano, sir, bayabas. Bayabas, yung malalaki. Yung mga purple na bayabas. Oo, yun. Sige, sabihan Kasi kita. dito sa ano, Quezon City Circle, sir. Oh, dyan. Pwede dyan. Ano eh, 350. Pero siguro pwede na. Oh, ayun pala, malapit ka sa Quezon City Circle. Oo. Oo, kasi meron doon. Yung mga longkong doon, Lanzones. Oo, Ganun din, sir. ganun din. 350. Pero ano ka pa nun, pagka marami kang bibili. Marami, oh. Makabigay sa'yo mga 300 na lang. Oo. Doon pala pwede ka makabili doon. Ano, dali lang damuhan mga kabukals, oh. Yun sa iyo, sir. Ha? Ha? Doon ka kukuha. Nueva Ecija eh, malayo kasi sa, kung doon pa ako kukuha, Quezon City, malayo. Oo. Eh dito, mas malapit Nueva Ecija dito eh. Ayun na. Oo. Pag lagpas mo na San Miguel, Nueva Ecija na eh. Bibili ako ng ano, yung mga, ano ba yun? Dwarf na coconut. ayun, Dwarf coconut. 2 to 3 years pa. Oo. Tapos gagawa akong tuba. Yung ano? Oh, yung tuba. Tuba. Sa ano? Oh, sarap yun. Yung tuba doon sa summer, ano eh. May ano? Ah, May barok. Tatanggal to. may May barok. barok? Eh, yung parang ano, yung ano ng mangroves. Ah, doon nila kinuha. Yung ano ng mangroves, yung balat. Oo. Para hindi siya madaling umasin. Ah, yun ba yun? Kasi pagka mga hindi mo inano yung bula nun, mga Oo, 3 araw lang wala. Suka na kagad, no? Yung tuba doon sa summer. Oo. Yung gusto ko eh. Hindi nakakalasing. Sarap yung tuba eh. Kapalibutan ko yung lugar ko ng ano eh. Dwarf coconut. Ayan. Nakapunta ka na ba doon, sir? Sa? Sa Tamar. Hindi pa. Ganda. Hindi pa ako nakauwi dun eh. Pag piyesta maganda doon. Oo, magandang araw dun. Ganda damo dito, parang ano, carpet lang. Maganda pala siya, sir. Hindi siya ano, tuyong-tuyo. Oo, Naanuhan siya ng damo. Nakakubera. nakaberan siya eh. Mamaya, sir, pag ano, mamalching ko. Oo. May pang mulching ka? Hindi, ito din. Ayan din, Para ayo. yung ano yung moisture. Oo, ma-retain yung moisture. Ayan mga kabukals. Tapos pagka nakakuha kami ng kawayan, babakuran niya na. Ano yan? Mulberry? Pag ano talaga, no? Yung ugat niya talaga malago, ano? Mulberry. Pero ano, trinuning ko na ito. Prinuning mo na yan? Binuksan ko, ano, binawasan ko. Para madaling mag-regenerate. Oo. Ayan ba? Gantong kalalim. Tingnan nyo po. Ayun, okay lang din. Okay na po to. Basta maano lang yung ugat. Malamig ba kami mo, Brando? Yes, yeah. Tingnan mo dun niya. Wala pa tumutubo. Green na yung akin dun niya. Green ba sa'yo, ah? Siyempre, nagtaling tayo Ah. pag init yun. Oo nga, no? Ala, nasipis pa. Wala pa tumutubo sa tinim ni Brando. Pero ano, green pa naman mga kabukas. Mga green pa. So, ibig sabihin buhay pa. Bigyan lang natin ng konting pampanahon. Ala. Mag-50 na pala yun. Ha? May isang buwan na ba yun? Wala pa. Wala pa, no?
Ayan. Mulberry. Maganda rin pong pakain sa ating mga alagang hayop. Yung dahon niyan ano. And then at the same time yung bunga, masarap din, parang strawberry. Ano to sir, papalibutan mo? O dito lang sa side na to? Kung anong maano, sir. Kung hanggang sa umabot yung dala mo. Oo. Ano yan, no? Tanim mo lang sa bahay niyo yun doon sa talipapa? Oo, sa terrace namin. Sa terrace lang yung mga kabukal. So naka mulching bag, ay ano? Nawa ako, sir. Naka planting bag. Nawa ako dun. Hindi maka ano. Ang taas na eh, Hindi siya makabuelo eh. Naka-bag lang siya eh. di Dito ano yan? Alam mo, 1 taon lang yan. Di makabunga. May bunga na yan, 1 taon. May kukuha na si Brando. May... Kahit naman si Brando na ng puno. Hindi, nakabakod to, nakapadlock to eh. Ha? Tumaas. Oo. Nagpupuno yan eh. Tapos yung dito, sir, sa gilid, tatanim ako tanlad. Ayun, tanglad oh. Gusto ko kasi ibang binhi. Oo, bini. Malay mo, sakaling makaano tayo ng ano, Oo. baka upa. Actually, kung hindi mo pa gagamitin to, pwede ka magnegosyo ng tanglad eh, basta may bakod ka lang. Kasi yung tanglad, parang halos zero management yun eh. Basta malinis lang eh. Tsaka kung aanuhan mo, urea lang daw. Oo. Kasi dahon lang yan eh. Nitrogen lang. Tapos may contact ka doon sa inyo, sa talipapa, yung mga ano doon. Pwede kang doon eh. Magluwas-luwas. Yung sa Balintawak. Balintawak, pwede. Isang sakay lang sa Oo, yun oh. Pwede yun oh. jeep lang. May dala ka mga kalating sako kada uwi mo rito, oh, di ba? Eh yun, ano lang naman yun. Hindi mo naman nakalaalagaan yun. Mahal din daw yun. Sir, kung halimbawa kahit may kalahating hektarya ka. Oh, malaking pera ang tanglad. Malaking pera. Oo. Isa yan sa nauusong negosyo ngayon talaga na ano. Kaso lang ngayon, maraming nag-vlog din kasi. Na ang dami nang gumaya. Ang dami nang gumaya. Oo. 10 piso na. Yun ang problema, bagsak presyo na. Dati na 10 piso na lang. Oo, bababa na yung presyo niya. Pero dati mahal daw yun eh. Sabi ni Kuya Greg nga nung nandun kami ni Ma'am Glenda, nakausap ko din. Oo. Nakaabot daw sa 80 at Oo. Shit. isang kaso lang konti lang daw tinaniman niya. Marami na kasing gumaya din. Nantutay na. Natutay na. Hold down. Naubos yung powers ko. Naubos ba? Nagutom ako ah. Wala kaya ka ma. Wala kaya ka ewan talaga. May tanda na si Sir. Ayan. May kanin pa doon ah. May ulam pa. Wala. Oh. Yun tayo eh. Ang gagawin. Oh, may ano doon, bareta. Bareta, okay, bareta. Ito susi. Yung tag na? Yung parang karet. Tabas. Mananalbas. Try ko nga. Wait lang. Mo ba yan? Ayan mga kabokal, so yan, dito na lang natin tatapusin at masyado ng haba. Pero ayan po, nagtatanim sila ng Madre de Agua at Mulberry dito sa nakuha ni Sir Joffel na 200 square meter dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Ayan, hulugan lupa mga kabokals, 5 years to pay, 2,300 per square meter, 40,000 down payment. Ayan, 34 years old, nag-invest na kagad siya. Para pagdating niya ng 39, meron na siyang sariling lote. Ayan, mga kabokals. So, siya po yung nagtatrabaho pa. So, yan. Papasyal-pasyal na lang siya dito. Pero at least ay meron na siyang investment. At balang araw is makukompleto niya na yung bayad sa kanyang kinuhang hulugang lupa. Ayan, ito nga. Maganda yung kanya ginagawa kasi kinataniman niya na ng mga ito. Sa ngayon, pauna, Madre de Agua at Mulberry. And then tataniman din po niya ng mga fruit bearing trees, 'di ba? So magandang investment, magandang move para sa inyong future.
Yeah, kaya doon po sa mga nagnanais po mag-avail dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan, PM lang po kayo sa Kabocals Farmer FB page, and then sasamahan ko po kayo mag-site view kung gusto niyo pong pumasyal dito. Ayan, hulugang lupa mga kabokals, mag-invest na po kayo. Ito po ay legit. Nag-check na po si Sir. Siya po, Sir, di ba nag-check ka na sa ano, Sir? Nag-check ka na sa, ano ba to? Safe. Ano ba? Safe to, sir. Saan ka ba nag-check? Yung sa titulo? Sa register of deeds. Register of Deeds. So nag-due diligence na siya. At siya po mismo ay makapagpapatunay na legit po itong ating pinasok na transaksyon dito po sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Nag-check din po siya sa City Hall, no? Yung kung saan yung naka-notarize yung commission yung attorney na nag-notarize. Ayan, so yung notarize kasi 'di ba yung ating mga contract ay notarize po. Nag-due diligence din po siya, chinek niya po yung notarized office, legit din daw po. So yan, so safe na safe po tayo dito. Kaya doon po sa mga nagdadalawang isip, ayan po si Sir Jofel, makapagpapatunay po na siya po mismo nag-due diligence, chinek niya po at napatunayan pong legit yung kanyang pinasok na transaksyon. Pag di kayo bumili, maubusan kayo dito. Ayan, mauubos na mga kabokas. Ilang pirasong lote na lang po natitira. Ayan mga kabokas, maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sa lahat po ng mga solid kabokas and mga silent viewers ko, maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So muli, ito ang inyong kabokals farmer. Nagsabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos. At siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!